Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. So, pinatalsik sa Kongreso si Congressman Kiko Barsaga. Tanggal na sa pagka-kongresista si Congressman Kiko Barsaga. Ako, grabe kabibig ko eh. Naawa ako kay Kiko Barsaga ba? Kasi gusto lang niyang maging open to the public kung ano ang kanyang hinanaing, kung ano ang kanyang opinyon, madaming sinampahan siya ng ng kaso sa ethics. Tapos itong si NBI Matibag nagsampa rin ng kaso sa ethics. So kaya ang nangyari na ngayon, pinagdesisyonan ng Kongreso kung sino yung pabor o hindi pabor at abstain sa pagpapatanggal sa kanya. At 200 plus ang pumabor na matanggal si Congressman Kiko Barsaga. Threatened ba kayo kay Congressman Kiko Barsaga? Merong bang nagawang masama si Congressman Kiko Barsaga sa mga kongresistang ito para pagdiskitahan at pinatalsik sa Kongreso? Kasi kung wala kayong galit kay Congressman Kiko Barsaga at naintindihan nyo kung bakit ganun ang kanyang attitude, ang kanyang behavior, hindi kayo boboto kasi kapwa kongresista nyo. Kasi ang iisipin nyo, ang kanyang mga constituents, ang mga bumoto sa kanya. Hindi naman yung mga botante ninyo ang bumoto sa ni Congressman Kiko Barsaga. Iisipin nyo, ano kaya mararamdaman ng mga constituents ni Kiko Barsaga? Sinong papalit? Baka tao din ni Marcos. 'Di ba? Gusto nyo bang mawalan ng isang kongresista ang isang lugar? 'Di ba? I think Congressman Kiko Barsaga is doing a great job bilang kongresista. Pero yung pagiging prangka niya, pagiging vocal niya sa kinararamdaman sa administrasyon, freedom naman niya yun. 'Di ba? O eto kabibig ha, eto ang nangyaring diskusyon kanina sa kay Congressman Kiko Barsaga mga kabibig. Ganun talaga. Sabi nila, silent martial law na daw ang nangyari ngayon. Mangyaya. Sige lang, Kiko Barsaga. Ito kabibig, With 265 members voting in the affirmative, 265 members. Parang impeachment din, no? 14 in the negative, and 8 abstentions, the findings and recommendations contained in committee report number 298 are hereby adopted. Madam Chair, Representative Barsaga is hereby notified of the action taken by the House on committee report number 298. Madam Speaker, Leader. Point of order. Yun. With 200, Tanggal si 265 Congressman members. Barsaga. Babanggit. At panghuli po, yung kanyang mga ginawang kasalanan na ang basihan ay social media, may para naman po para siya ay mapanagot Correct. at siya ay makasuhan ng cyber libel. Tama. So mas maganda po sana kung ang hukuman na lang ang magdidesisyon dito para wala pong halong politika. Yun lang po. Maraming salamat po. Tama. Majority Leader. Madam Speaker, I move to recognize Representative Paulo Henry M. Marcoleta from Party List Sagip. The Honorable Paulo Henry Marcoleta is recognized. You have 3 minutes. Madam Speaker, I rise today not simply to defend statements and actions made by my colleague, Representative Barsaga. I rise for a far more important reason, to defend the integrity of representative democracy, due process, and free speech. The question before us is whether this House should exercise its gravest disciplinary power, which is the expulsion of a duly elected member of Congress and thereby disenfranchise hundreds of thousands of Caviteños who sent him here to represent them. On that question, my vote is a clear and unequivocal no. The seats you occupy as representatives of the people belong to the sovereign Filipino people who elected us. The seat occupied by Representative Barsaga belongs to the people of Cavite. The power to expel a member does not merely punish an individual. Inevitably, it collectively restricts the participation of the constituency and overrides the sovereign judgment of voters. We substitute our collective will for theirs.
Ang expulsion ay nakalaan bilang sa mga pinakamabigat na aksyon laban sa isang kinatawan. Ito ay ipinapataw para sa mga kinatawan na sa tingin ng Kamara ay hindi na maaari maglingkod dahil sa malulubhang sanhi. Ang pag-post sa social media, ang pagkakaroon ng unconventional conduct, ang pagpuna sa Kongreso, ang pagkilos at pananalita kagaya ng isang pusa, ang mga ito ay malayo sa dapat na dinidisiplina ng expulsion. Corruption, criminal misconduct, betrayal of public trust, or actions that directly threaten the institution itself. Madam Speaker, if disagreeable speech, criticism of Congress, and unconventional behavior are now grounds for expulsion, we are creating a dangerous precedent that contradicts lawful protections offered to all our citizens. The remedy to undesirable speech is more speech, healthy debates, and meaningful discourse, not political persecution. If, for the sake of argument, we agree that the speech of Representative Barsaga continues to merit penalties, expulsion is a far too burdensome penalty for the acts to be punished. The purpose of discipline is to preserve the orderly functioning of the institution. If every repeat offender is automatically expelled, then expulsion ceases to be an extraordinary remedy and becomes an instrument of political control. This is a dangerous precedent for all the representatives of this chamber. Madam Speaker, democracy operates to protect both the ally and the opponent so that each one may come before the table to discuss common ground and resolve differences. Democracy requires precisely that discipline. Representative Barsaga may be unconventional. He may be provocative. He may even be wrong. But none of those are sufficient grounds to nullify the mandate entrusted to him by the people. If his constituents believe he has failed them, the people possess enforceable democratic remedies. The voters elected him. The voters Tama. can remove him. Correct. That judgment belongs first and foremost to the people, not to us. Correct. For these reasons, and in defense of representative democracy, constitutional liberty, due process, proportionality, and the sovereign will of the electorate, I respectfully register my vote against the proposed expulsion of Representative Barsaga. I vote no. Thank you, Madam Speaker. Majority Yun, Leader. mga kabibig, di ba? O ito okay, ito si Alvarez. Pusang inang Barsaga. Oh, grabe. Wala akong magawa. Ano I have bakit? to endorse. Siya palang nag-endorse. Dalawang GCA po sa kongresong ito. Wala, grabe. Nag-i-endorse o na-expel na yan. Wala, grabe. GCA ako. GCA din yan si Abalos. So, pasensya ka na, Kiko. Ikaw ay pusang ina mo rin. Hala. Kung ganyan man lang ang tawag mo sa amin, pasensyahan mo na. At kung gusto mo, may galit ka sa akin, may galit ka kay Chair Abalos, sabihin mo lang sa amin. Anytime. Di ba? Para at least, huwag na tayo dito magkirian. Pero huwag mong palabasin na lahat ng congressman, nilagyan mo pa ng buhaya yung post mo. Na ang lahat ng congressman ay sinusuportahan. Majority Leader. What is the point of order? Bakit po? Yes, I'm raising a point of order here and a point of propriety. Po, Let's not get too harsh here. I'm just quoting Let's his not words. get too harsh here. Madam Speaker, The use of the Mr. words, Leader. animal, the use of the words. Pusang ina. Session suspended. Mahimik kayo. Mahimik kayo. Yung Congressman Eresi ha, makinita ka Congressman Eresi mga kabibig. Ito. Thank you, Madam Speaker. Thank you, our dear Majority Leader, and to the sponsor, Chairman of the Committee on Ethics. Paborito ko po si Kuli Desma. Sino ba ang tunay na baliw? Yung bang isinilang sa pag-iisip ay kapos? Osto ang isip, ngunit sakim naman na lubos. Tama! Ang mga social media posts and speeches ni Kong Kiko Barsaga
na bumabatikos sa pamahalaan sa Administrasyong Marcos at iba pang opisyal ng pamahalaan kabilang na ang Kamara at Senado. Gaano man ka-provocative o ka-harsh, ito ay hindi sapat na dahilan upang pagkaitan natin ng kinatawan ang daan-daang libong mamamayan ng Dasmariñas, Cavite. The House has already imposed suspensions for the same conduct. An expulsion based on substantially identical acts are excessive and disproportionate. My concern is whether expulsion would be perceived as punishment for dissent rather than on genuine disorderly behavior. A court would likely be reluctant to interfere with the House's internal disciplinary powers. However, from a constitutional law perspective, expelling a representative for criticism, harsh language, and controversial social media posts would be difficult to defend as a proportionate exercise of the expulsion power. Si Kiko Barsaga ay hindi nagnakaw sa kaban ng bayan. Si Kiko Barsaga ay walang conflict of interest di tulad ng mga contractors na iniiwasang imbestigahan ng Correct. Kamara. Si Correct. Kiko Barsaga ay hindi nagpasok ng mga kahina-hinalang alokasyon sa national budget. Correct. Si Kiko Barsaga ay dumadalo sa sesyon di tulad ng mga maraming kinatawan. Hindi mo nakikita sa plenaryo pero laging present sa attendance record ng Kamara. This is simply a tyranny of the supermajority to please those in power that were offended by Representative Kiko Barsaga. Ito ay pagpapatahimik sa mga hindi sumasang-ayon. Minsan, dumalo ako sa burol ng aking kamag-anak ng aking high school classmate. Pinakilala ko sa mga naroroon. Si Egay po, kaklase ko, congressman ng Caloocan. Hindi po buhaya yan. Matino yan. Napaisip ako. Nasabi ni Kiko Barsaga sa kanyang FB post, "This house is a crocodile farm." This is not just himself speaking. Correct. Actually, it is a reflection of what the people think and view us. Honorable Erice, have another minute. Sa South Lounge, sa Huntahan, hindi naman kinakaila, marami. Uusap-usap tayo. Ina-admit natin, hindi maganda ang tingin sa atin ng mamamayan after the flood control anomaly. Hindi kasalanan ni Kiko Barsaga kung buhaya at korap ang tingin ng maraming Pilipino sa atin. Hindi kasalanan ni Kiko kung mababa ang tingin sa Kongreso. Tayong lahat ay may pananagutan dito. Sa imaing ito, maraming aligasyon ng korupsyon. Yung ombudsman mismo ang nagsasabi, there are a lot of contractors dito sa Kamara, pero bakit hindi natin ito iniimbestigahan? Tama. Conflict of interest, anomalous budget and infrastructure, pork barrel, patronage politics using government funds, bundat ng mga political dynasties. Ngunit sa halip na linisin natin ang ating hanay at magbago sa ating mga gawi, pinili nating magalit, mainsulto at parusahan ng mga nagsasalita. Galit tayo, nasasaktan tayo sapagkat may kasabihan. Truth hurts. Correct. Agree. Kailangan pag-isipan natin itong mabuti. Bilog ang mundo. Papanalangin ko na huwag dumating na tayo ang magiging biktima ng kapangyarihan na ginagamit upang apihin ang malayang pagpapahayag. Ayon sa awit ni Alicia Keys, na ang title ay Karma. Karma. What goes around, comes around. What goes up, must come down. Mga ate, kuya, tatay, nanay, lolo o lola ni Kiko dito sa Kamara. Ang bata, kung nagkakamali, alam ko, hindi gaanong normal yung mga gawi ni Kiko dito sa Kamara. Pero minsan, yung bata, nakakatuwa. Pero yung mga matatanda na ayaw magbago, dapat, paalalahanin natin, dapat
habang tumatanda tayo din sa Kamara, tumitino rin tayo. Salamat po. Correct. Sapul na sapul ni Congressman Eresi ang mga contractors, ang mga buaya. Sapul na sapul talaga. Hindi sila napahiya doon. Pero sobrang kapal ng mga buaya dyan, hindi yan mahihiya. Oy. Yan pa, mahihiya. Sana Huwebes na para mag-Blue Ribbon Committee hearing na, oy. Para malaman na talaga itong mga buayang ito. Ito kabibig, oh. Diba? Ito si Congressman Kiko Barsaga ha. Panoorin natin si Kiko. Ano lang ba? At panghuli po, Ano na? Ito. Bye-bye mga crocodile. Kawawa naman. Ito ang komento ng mga neta. Nakaway-kaway pa, wala namang pumapansin ang iPad na. Kung mayama, patulong kay Inday, baka sakali makatakbo ng presidente at nanalo, ikinyaw ka na ulit. Bless po na mga bumoto at di bumoto, salamat. Galit sa crocodile pero kinumpara sa Chinggoy sa PHP. Sa kilos pa lang may something na eh. Sa pato may mga side ka naman. Sabi din ang mga tao, sabi ang mga tao makapis na din di ko marsata doon. O tayo magagawa. Diba? So, ano ang iyong komento hinggil dito makakibig pagpapatalsik or hindi na akong isa sa pinyaw. Wala na. Pinatalsik ng Kongreso. So, kita natin. So, yun po, kabibig ang ating dislibak-libak for today. Pinatalsik ng kapwa congressman, si Congressman Kiko Barsaga sa araw na ito. Grabe. Panggigipit. Yung statement ni Congressman Eresi, sapul na sapul. Kung talagang may self-reflection ka, kung talagang pinag-isipan mo o nag-iisip ka, pero kung wala ka konsensya, kung wala sa iyo ang tinatawag na makonsensya ka naman panagsaday, wala talaga. Hindi yun i-epek-epek yung statement ni Congressman Eresi. Pero kung may konsensya ka, natural, ano talaga kabibig. So sana, Congressman Kiko Barsaga, sana hindi ito ang maging rason na tatahimik ka na at hindi mo na i-continue yung nasimulan mo to call out people, to call out the buwaya, to call out the government, kung ano ang nangyayari sa bansa ngayon, kung ano ang nakikita mong kahirapan sa mga tao. Sana ang mga constituents ni Kiko Barsaga magising na rin at sana ipaglaban nila ang kanilang kongresista. Bakit tahimik sila? Nabubusalan ba? Nabusalan na ba din sila? Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.